sa mga taong patuloy na humusga at nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa akin. Gusto ko lang linawin na walang katotohanan ng mga parata na naging kabit ako ng hindi. Hello sa inyo mga stories, no? Magandang araw sa inyo. Welcome back natin dito sa channel ng Mike Stories, no? Mga stories, no, sa last content natin, no? Aminado ako na marami tayong tinanong, no? Na marami tayong sinuri at talagang napahinto tayo doon sa linyang ano wait lang. Ah, bago tayo tumuloy, wait lang. Okay, sige. Sorry about that, no? Pero ano, no, napahinto tayo sa mga ano, no, yung mga marami tayong sinuri, marami tayong tinanong, no, sa mga at talagang napahinto tayo sa linya. Hindi daw sila naghiwalay. Yun yung ano ko, yung parang tanong ko, okay? Kasi confused ako eh. Aminado ako, personally, kung na-confused ako, hindi sila naghiwalay. Bakit? Ano? Kasi nga, sa dami na kumakaalat noon, okay, yung kaninang recently, no? Threads, posts, screenshots, airport photos, leaked DMs, at kung ano-ano pang di umano, no? Talagang mapapaisip ka, okay? Kasi I don't want yung mga sinasabi sa mga comment sections na, "Ay, daw mo nila cheater ka, tigil ka." Sandali, sandali, okay? Kailangan natin alamin mo muna yung totoo, okay? Kasi ito yung ano ito yung mahalaga eh. Kung marunong tayong magtanong, dapat marunong din tayong makinig sa sagot, okay? Kung marunong tayong mag-react ng aligasyon, no, dapat marunong din tayo tumanggap ng paglilinaw, okay? At yung mga stories, no, ito yung marahil sa context ng matagal ng hinihintay ng marami, okay? Dahil nagsalita na mismo na isa sa pangalang pinaka-idinawit na sa issue, no. Ito si no, ito walang iba kundi si Doc Ira Vincey Nilares. What, no, di ba? Doc ba ito kasi tinignan ko sa profile. Oh, okay. Ah, first of all, congratulations pala, no, Doc Ira, no, ng dentist licensure examination. Oh, congratulations. Okay. So, 370 followers ko siya, no? Eh, paano ko naman siya? No. So, yun. Ayun, yun yung lang ko, ano. At ngayon, mga stories, no? Diretsahan ko na kayong, agad, no? Magkaiba ang anonymous chismis at ang direct public denial ng ng taong mismong nadawit. Okay? Hindi ibig sabihin, ibig sabihin nito tapos na agad ng lahat. Okay? Pero ibig sabihin nito hindi na pwedeng puro paratang lang sa basehan. Okay? So, kaya ngayon, no, babasahin muna natin ang mga post niya ng buo. Okay? Walang interruption. Pagkatapos, may natin kung ano ibig sabihin ng buong issue. Lalo na sa mga nauna nating content, no? Tungkol sa mga alleged cheating, sa mga bangon vlog, di ba? Sa mga tanong na bakit tila napakalabo na mga naging sagot noon. Okay? So, yan, basa na natin itong payag, no? Galing kay Doc Ira, no? Na nang walang interaction. Itong unang post mula kay Doc Ira, no? I'm Ira Lindsay Milares. I am writing this to formally address and deny all the allegations, stories, and claims circulating in these screenshots and posts that have been linked to my name. I want to make it clear everyone, all of these statements are completely fake, made up, and have no basis, truth, and evidence whatsoever. Everything written here from the claims about me being with someone in La Union. Okay, thanks for the context. In the stories about Macau, the supposed post from years ago, and all the other details mentioned are pure fabrications. There's no proof, and no real event behind any of these claims. These are just stories created and spread by people who do not know the real facts and who are making assumptions and lies to create drama and confusion. I've never been involved in any of the situations described
The descriptions, the timelines, the supposed sightings, and the conversations mentioned are all fake and do not reflect anything that actually happened. The photos being used are taken out of context or misrepresented, and the stories attached to them are entirely made up. I'm deeply hurt and disappointed that people who create and share such lies, especially when they involve my name and my reputation. These allegations are baseless, walang basihan, and completely untrue. Okay. I have nothing to do with the issues of the people mentioned in this post. And I want everyone to know that none of these are real. Please do not believe, share, or spread these false stories anymore. They are nothing more than rumors and lies. I stand by this statement. Every single claim in these screenshots is fake, and none of it is true. Thank you for reading, and I hope everyone understands the truth now. Ira Lindsay Milares. So, okay. So, ganun din yung pangalawa. Pareho din yung statement, pareho din ang mensahe, fake daw yung mga claims, no? Ah, walang basehan, wala daw katotohanan, talagang parehas yung dinikit sa pangalan. Pangatlo yan naman yung ganun din, ayaw din ang magsalita dahil maniniwala ako sa silence is golden. But it's time to set the record straight because honestly, sobra na kayo. The address of the humor say Sergey Bin and I just close friends. Okay. Period. Gusto ko lang malaman nyo na aware at kampante si Ma'am Elma sa closest namin. Hindi ito sekreto at lalong hindi ito kabit. Issue gaya ng pilit nyong in-insulate. In-insulate. Regarding those photos and stories spreading online, lahat yan ay may kanya-kanyang kwento na kaming mga involved lang na nakakalam. Okay. Napakadali niyong manghusga base sa isang screenshots o kwento hindi niyo alam yung buong detalye. If wala kayong alam sa tatlong na yan, maybe it's time to close your mouth instead of spreading toxicity. Please, maging maayos sana tayo sa kanila. Sa kanila, hindi lang ako, pati si Sir Gaby at si Ma'am Elma, may pinagdadaanan din. Hindi nyo alam yung gaano kasakit yung mga nangyayari. Tapos, dadagdagan nyo pa ng pressure. Lalo na alam natin, pinagdadaanan natin sa mental health si Sir Gaby. Be kind, hindi masama maging mabait, kaya minsan, let's stop the hate and the charge. I hope this finally clear things up. Thank you. Okay, ngayon mga stories, no? Basahin natin sa mga sub-comments, no? Ni Alan walang interruption. Sa mga taong patuloy na humusga at nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa akin, gusto ko lang linawin na walang katotohanan ng mga parata na naging kabit ako ni David. Magkaibigan lamang kami ni Elma at David. Wala nang iba. Sana ay tigilan niya ng mga bashes at fake news peddlers at nagpapakalat ng mga kwentong walang basehan. Hindi nakakatulong ang paninira at maling akusasyon. Mas mabuting alamin muna ang katotohanan bago maghusga. Okay, mga stories, no? Ito sa akin. Diretso natin usapan. Para sa akin, malaking balo ito. Bakit? Kasi sa mga nakuna nating content, halos lahat ay ebidensya ay galing sa anonymous threads, accounts, leaked DMs, hearsay, out of context photos, at mga source na hindi natin kilala. Okay? Ngayon, may isang taong pinangalanan, sinira ng reputasyon, at tapos hayaan magsabing fake ang lahat. Mga stories, no? Diretsahan tayo. Mas mabigat ang direct denial ng taong nadawit kaysa sa blind item ng anonymous account. Hindi ibig sabihin na solve na agad ang lahat. Pero ibig sabihin nito, nagbago na ang timbangan. Okay? Kung dati sa burden na nasa kampo nila para magpaliwanag. Ngayon, may burden na rin sa mga accusers na patunayan na hindi sila basta gumagawa-gawa lang ng kwento. Okay? So,
Sa totoo lang 'no, ito mismo ang kinatatakutan na sa mga ganitong issue, eh, 'no. Kapag may screenshot, emoji sa mukha, airport photo, at saka kuwentong pinagdidikit-dikit, ang bilis ng tao magsabi na, "Ayun na, nahuli na." 'Di ba? Ang dami ito yung problema, eh. Hindi lahat ng mga nakita mo yung buong kuwento, eh. Hindi lahat ng nakakasamang larawan ay katumbas ng relasyon, okey? At lalong hindi lahat ng close friendship ay kabit issue na agad. At saka kung totoo nga yung sinasabi ni Doc Ira 'no, na aware at kampante si Ma'am Elma at losses nila, ibig sabihin may bahagi ng internet na baka sobrang napaaga ng panghuhusga, okey? Ito, dito tayo magiging honest dito. Bakit ba umabot sa ganito? Okay? Dahil sa sunod-sunod na malalabong sagot, kulang sa clarification, emotional vlogs, at hindi kami naghiwalay type ng status na hindi naman direktang sumagot sa main issues 'no. Mga stories 'no, ito ang totoo dito 'no, kapag malabo kang sumagot mas lalong lilinaw ng duda ng tao. Okey? Kaya kung may pagkukulang man sa kampo ni Sir Gavin 'no, hindi lang yung tungkol sa issue mismo, kundi sa crisis handling nila, okey? Imbes na maagang i-clarify yung diretso, mas nangyari pa na pa-vague, pa-emotional, pa-content, 'di ba? At dun lalong nagkakaroon ng espasyo ng mga tsismis. So yes, valid ang mapaisip ng publiko noon, pero ngayon may direct statement na. Dapat marunong din tayo i-adjust ang opinion natin. Okay? So, ito yung gusto kong i-connect sa huling nating video. Okay? Noon sabi ko, nakakapagtaka ng sagot niya ay hindi kami naghiwalay. Kasi confused talaga ako. Samantalang ang tanong ng mga tao ay tungkol sa alleged cheating. Di ba? At honestly, no, hanggang ngayon, tingin ko kulang pa rin yung sagot ni, tingin ko pa rin, kulang pa rin yung sagot niya yun eh. Pero ngayon may statement na si Doc Ira na 'no, close mates lang sila, aware si Ma'am Elma 'no, at fake yung mga kabit issue, okey. Well, possible na ang gustong ipuno ni Sir Kevin ay parang hindi kami naghiwalay kasi walang third party na parang iniisip ninyo, okey? Okey, possible 'yan, pero ito yung problema, hindi niya 'yan nilinaw ng maayos noong una. 'Di ba? Dun sa vlog na yung last vlog. Kaya ayan nagkaroon kasi ng vacuum. At kapag may vacuum sa social media, ang pumapasok dito, haka-haka, edited narratives, tsaka yung crowd-made conclusions. Okay? At so para sa akin, ang bagong statement ni Doc Ira dito, nagbibigay ng context. Oo, nagbibigay naman ng context. Pero hindi ito binubura ng katotohanan na mahina ng communication strategy ng kampo ni Sergey Brin. Okay? So, gusto ko ring idiin ito. May mga tao kasi kapag may depensa, sasabihin agad, "Siyempre, ide-deny na yan eh. Ide-deny na naman yan eh." Oo, may possible naman talaga. Pero huwag nating kalimutan, kapag ikaw ay pinangalanan, ikaw ang idadawit. Okay? O kaya ikaw yung dinawit at ikaw yung sinira online, may karapatan kang magsalita at dedepensahin yung sarili mo. At para sa akin 'no, valid na valid ang pakinggan yung statement niya. Hindi man 'to final court verdict, hindi naman final court verdict, hindi naman 'to legal closure, pero ito yung pinakamalinaw na direct denial na lumabas sa side na yun. So, at kung may mga tao pa rin gustong ipilit ng narrative laban sa kanya, di na sapat ng may nakitang kasi akong screenshot. Dapat may malinaw, konkreto at responsableng ebidensya na. Okay? So, diretsahan na 'no, kung may ebidensya kayo, ilabas niyo ng maayos.
may pangalan, may accountability, at handa kayong panindigan. Pero kung puro sabi ng stories, nakikita ko raw, may nakikita ako, open secret daw, mga stories, no? Pasensya na, that's a weak statement yun. Mahina yun, okay? Hindi pwedeng sirain mo yung reputasyon ng tao, gaya mo ng anonymous kwento lang. Ang tawag dun kasi hindi truth telling eh. Character assassination yun. Okay? So, kung gusto niyo lang matapos ang issue dito, no, tumigil kayo sa malabong messaging. Kung close friend lang, sabihin agad. Kung aware si Elma, sabihin niya agad. Kung may photos na out of context, linawin nyo. Linawin nyo agad. Diba? Yan yung yung sa mga advice ko sa mga companies sa giving dito. Yung sinabi ko yung kung gusto niyo matapos yung issue niyan tumigil kayo sa tumigil kayo sa malabong messaging na yan. Dapat sabihin niyo agad kung yung close friend lang. Dapat sabihin niyo na yung kung aware si Elma, di ba? At saka ilinawin niyo yung photos ba out of context, di ba? Sabihin niyo na kasi. Kasi sa totoo lang ang social media hindi mabait na sa malalabong tao. Kapag hindi ka klaro, ibang tao ang gagawa sa kwento para sa iyo. Okay? So, at isa pa huwag gamitin yung mental health bilang shield sa lahat ng tanong. Mahalaga ang mental health. Oo, mahalaga 'yon. Dapat respetuhin? Yes, oo. Dapat respetuhin. Pero hindi rin dapat gawing pantakip sa usaping kailangan sagutin ng maayos. Okay? Pwedeng sabay ng totoo ng dalawang bagay. May pinagdadaanan ka. At saka mali yung paraan yung pag-handle mo ng issue. Okay? Ito ah, ito yung gusto ko sabihin sa bilang commentary channel. No? Pag walang yung sa mga advice ko sa mga reactors kabilang na tayo, no? Ako, even si MG, even si Bo TV, even si Paolo, or sino pang yung mga malalaking commentary channel. Kapag may bagong context, dapat kaya rin nating i-correct ang sarili nating anggulo. Okay? Hindi kailangan ang mag-adjust ng take. Hindi ka plastic kapag sinabi mo, noong una duda ako. Pero ngayon may bagong statement na. Kaya na-reviewing ko ulit yung tingin ko. Well, sa totoo lang, yan ang tunay ng pagiging fair dito, Kasi kung gusto lang natin laging tama tayo, hindi na tayo commentary channel, ego channel na tayo dito. Para sa akin, ito yung tamang gawin ngayon, Pakinggan ang malinaw. Timbangin to. At tigilan muna ang padalos-dalos na hatol. Okay? So, ito kung huli kong mga stories, ito malinaw kung paano close ko dito, Ito ang context na matagal nang hinihintay ng marami. Sa dami ng anonymous allegations noon, sa wakas, may direktang nagsalita mula sa taong mismong nadawit. Okay? Tsaka ito, yung sa number 2, yung valid pakinggan at timbangin yung statement ni Doc Ira. Hindi dahil gusto natin siyang paniwalaan agad, kundi dahil siya ang pinangalanan at may karapatan siyang linisin ang pangalan niya. Okay? Number 3, kung totoo yung statement niya, maraming tao ang kailangan tumigil sa fake narratives. At kung napatunayan na mali ang mga paratang, dapat marunong ding humingi ng tawad ang mga nagpakalat. Okay? Sino man yon? Tsaka number 4, hindi ibig sabihin na porke may denial, tapos na agad ang lahat. Pero ang ibig sabihin nito, hindi na pwedeng basta-basta nating ituring na fact na lahat ng kumakalat noon, Okay? Panglima, ito yung pinakamalaking aral dito, Huwag nating korte huwag natin gawing korte ang comment section, yung Supreme Court yung comment section. Huwag natin gawing
ebidensya yung haka-haka. At wag nating gawing katotohanan ng viral. And yes, mga stories, no, sasabihin ko ito ng diretso. Sa ngayon, ito ang pinaka-valid na context na hawak natin. At para sa akin, malaking bagay na may may nagsalita ng malinaw. Okay? Kaya kung tatanungin niyo ko, oo, importante ang statement na to. Oo, dapat ito pakinggan. At oo, dapat itong mapahinto kahit papano sa mga sobrang bilis manghusga. Okay? Pero mga stories, anong take nyo rito, no? Sa tingin ba ninyo, ito ba yung context na hinihintay nyo? Sapat bang direct denial ni Doc Ira para humina ang mga aligasyon? O kailangan pa rin mas diretsong statement mula kay Sir Gavin at saka si Ma'am Elma? Comment down below at sa mga opinion nun at gaya ko lagi mong paalala, no? Keep it civil, keep it real. No? Kung bago ka lang dito sa aking channel, no? Don't forget to like, share, subscribe sa aking channel, and click the notification button sa baba. As always, mga stories, thank you and have a great never-ending stories. Bye!